What's up mga katekto at magandang araw sa inyo. Ngayon ay pag-aaralan natin ng isang programming language na tinatawag na Java. Okay, ano ba yung mga pag-aaralan natin sa Java? Okay, number 1, creating a basic program in Java. Okay, pangalawa, pag nakapag-create na tayo, syempre itatry natin i-compile yung code at i-execute or irara natin yung ginawa natin na code or program. Number 3, paano ba gamitin si println at saka si print method. Okay, simulan na natin mga katekto. Okay, sa paggawa ng Java program, meron tayong dalawang ways na sinusunod. Okay, number 1, manually. Then yung number 2, using IDE. Okay, dun muna tayo sa sa manually. Okay, yun yung gagawin natin ngayon. Hindi muna tayo mag-IDE. Okay, manually means gagamit tayo ng text editor saka command line tools o mas kilala natin sa tawag na CMD. Okay, sa text editor, kahit anong text editor pwede yung gamitin tulad ng Notepad. Okay, yung pinaka basic na ginagamit natin sa mga PC or laptop, yung Notepad Okay, pwede rin namang Sublime Text, VS Code, and so forth and so on, kung ano pa yung mga kung ano yung gusto niyo gamitin na text editor. Okay, sa akin gagamitin ko Sublime Text Okay, try na natin yung number 1 try na natin mag-create ng basic Java program Okay, yung first step na gagawin natin para makapag-create tayo ng basic Java program ay open ko yung Sublime Sublime Text 3. Okay, isa tong text editor. Ito yung gagamitin ko sa pag-create ng program, pag-type ng program. Okay, ano ba yung una natin type na code? Okay, create tayo ng class or yung main method na tinatawag natin, public class example. Okay, public static void main string args. Okay, then close and open curly braces. Okay, dun sa loob ng close and open curly braces, maglagay na tayo dito ng statement. Okay, so paglalagay ng statement, okay, system dot out dot print ln. Okay, try nating i-output yung hello world. Hello world. Okay, sa basic Java program, ito lang yung code na gagamitin natin. Okay, ano ba yung i-output niyan? Ito lang yung i-output niyan, hello. Sorry. Hello world. Okay lang yung makikita natin sa CMD or sa command prompt. Okay, try natin i-save muna file, save. Okay, pili kayo kung saan yung ilalagay na location Okay, sa akin lagay ko sa desktop. Then pangalanan ko ng example example.java. Bakit example yung nilagay ko? Okay, kung ano yung nilagay yung pangalan ng class ito dapat yun din ilalagay yung pangalan nung file. Kung ginawa kong main yan, dapat main din gagawin nyo dito Okay, ito example yung class natin, example din yung ginawa ko. Kasi pagka hindi magkamukha yan, mag-e-error yung program nyo. Okay, try ko sa desktop Okay, yan try natin i-run paano ba yan i-run? Okay, yung number 2 natin, compiling code and executing program. Okay, sa compiling code, ito yung gagamitin natin na syntax Java file name
dot java. Okay, sa executing, okay, tinatawag din natin na run program. Okay, ang gagamitin natin na code, java file name. Okay, try natin i-run. Okay, ito yung code na ginawa ko. Okay, ginawa natin sa text editor. Yan, open tayo ng CMD. Okay, ito yung CMD Ngayon, check natin kung saan nyo ba nilagay o anong location nyo nilagay yung i-node natin. Ito yung example, example.java. Okay, right click natin. Show more option, then properties. Okay, makikita nyo dito C users benben OneDrive desktop. Okay, yung nandito nakalagay dito sa CMD natin, nakalagay dito C users benbe. Okay, benbe, kailangan nyong pumunta dun sa path ng OneDrive desktop. Okay, paano gawin yan? Okay, type nyo lang yung cd or change directory OneDrive desktop. Okay, yan. Okay, same na. Ibig sabihin, mapafound na natin yung file na ginawa natin. Okay, then try na natin i-type yung compile. I-compile muna natin para makapag-create ng tinatawag nating bytecodes. Bytecode. Okay, ano ba si bytecode? Okay, si bytecode kasi yung code na ginawa natin na to, hindi naiintindihan ni computer. Okay, bali ang gagawin yan, automatic may gagawin niyang panibagong file na ang extension niya to example.class. Ito yung extension niya, example.class. Kikreate yan ng panibagong file. Okay, papakita ko sa inyo mamaya yung makikreate na file na yan. Okay, yung kasing file na yan, pag na-create yan, yan yung binabasa ng computer. Okay, nalilink yan doon sa nalilink yan doon sa may computer nyo. Yan yung binabasa, hindi yung mismong program nyo na to or yung code nyo na to. Okay, mamaya papakita ko sa inyo yung class file na yon. I-run muna natin to. Okay, una natin gagawin, i-compile muna. Okay, java file name.java. Okay, type natin dito java. Okay, file name. Ano ba yung file name? Okay, file name. Hindi nyo ilalagay itong file name na to Ano yung file name nung ginawa natin? Check natin dito example.java. Okay, ita-type nyo rito example.java. Okay, i-enter natin. Okay, nakita nyo parang walang nangyari pero pansinin nyo, may na-create ditong example.class. Ito kasi example.class na yan yung tinatawag natin na bytecode. Yan yung nalilink sa computer para mabasa yung program na nakalagay dito sa example.java. Okay, ito yung binabasa ng computer, hindi yung code natin na nandito sa example.java, hindi yan. Kundi yung nandito. Okay, nakapag in-open natin, try natin i-open Okay, open na lang natin yung Lisa Sublime. Okay, tingnan nyo, hindi siya normal na code Okay, may nakikita tayong mga hexadecimal na code dito. Compared natin dito, ito isang code na intindihan natin, human readable. Ito hindi human readable kasi ito i-convert na dito. Okay, yan yung bytecode na tinatawag natin Okay, then i-run naman natin. Paano ba i-run or paano ba makita yung output ng code na to? Okay, sabi dito, okay, java file name. Okay, type natin yung java. Ano ba yung file name? Which is example, example. Okay, nakita na natin yung output dito, hello world. Okay, meron ng one line Okay, meron na tayong one line ng output. Paano naman kung okay, marami gusto nating maglagay ng marami. Okay, ulitin lang natin system.out.println, then
magdagdag tayo ng text ano. I am learning Java programming. Then it is awesome. Okay, okay, save ko lang ano, Control S nyo lang, o kaya kung ayaw nyo Control S file, save nyo lang. Okay, pag nagbago kayo, isa-save nyo lang lagi ano. Okay, then pag once na may minodify kayo, nagdagdag kayo sa code or nagbawas kayo sa code, ang gagawin nyo, okay, i-compile nyo muna ulit. Compile, then run. O, di ba? Nakita nyo, ayan yung output. Okay, nagkaroon siya ng hello, kanina hello world lang. Okay, nadagdag, hindi nagdag natin, nakita natin output na rin dito. Okay, try nating burahin tong isa no. Okay, tapos i-save natin uli. Tapos try nating wag i-compile ano, kabud na lang nating i-run. Okay, nakita nyo nung kabud ko ni run, lumabas pa rin yung it is awesome kahit binura ko na, 'di ba? Try natin i-compile. Tapos try natin i-run ulit. Okay, nawala na. Okay, kada modify nyo dun sa code, i-compile nyo tapos i-run. Okay? Paano naman kung numbers? Okay, ito kasi yung may double quote, ilagay natin ng comment ano, yung may double quote na ganito. Okay, string 'yan. Okay, string. Okay, naka-string 'yan. Paano naman kung numbers ang ilalagay natin? Ito kasi combination ng letters, numbers, o kaya special characters. Okay, lagi nasa double quote yan. Paano naman kung numbers ang gagawin natin? Let's say for example, 2. Okay, i-save uli natin ano. Kada modify, i-save nyo din dito. Compile uli, saka run. Okay, lumabas na yung output na 2. Bakit alang double quote? Bakit alang double quote? Okay, kasi nga numbers ano. Pero gagana din yan kahit may double quote. Okay, considered as string yan kung may double quote. Okay, gagana pa rin naman yan. Iba kasi yung may double quote, iba yung walang double quote. Pag may double quote kasi string yan, pagka walang double quote, ano yan? Numbers yan. Okay, pero pwede ka rin gumawa ng computation. 2 plus 5. Okay, nag-compute tayo or nag-calculate ano. I-compile muna ulit natin saka i-run. Okay, nakita nyo 7 yung naging output. 2 plus 5, 7. Tama naman. Okay, try natin minus 2 minus 5. Compile ulit natin ano. Ang lumabas, negative 3. True naman, negative 3. 2 minus 5, negative 3. So, for example, 2 times 5. Dapat lalabas dyan, 10. Okay, save ko lang ulit. Then, okay, lumabas 10. For example, 6 divide 3. Magiging lalabas dyan, magiging output yan, dapat 2. Okay, diba? Pwede rin yung calculation. Paano naman kung gawin nating ano? Okay, kanina plus 2 plus 5 ano? Paano kung lagyan ko ito ng double quote? Tapos may plus 5. Tingnan natin kung ano magiging output. 2 at saka 5. Kasi nga, hindi siya pwedeng pag-addin kasi string siya. Pag numbers to, pwede siyang pag-addin. Hindi pwedeng pag-addin ng string at saka numbers. Dapat numbers to numbers lang, okay? Okay, balik natin sa hello world, ano? Kanginang example natin. Okay, tuturo ko kasi sa inyo kung paano naman itong pangatlo. Ano ba yung print ln saka print method? Okay, dito naglagay tayo ng hello world. Okay, then meron, dagdagan natin ng isa, no? I am learning Java. I am learning Java
Programming. Okay, lagaring double quote, ano? I am learning Java programming. Okay, tingnan natin kung ano ba yung gamit ni println. Okay, i-compile uli natin, tapos i-run. Okay, kung napansin nyo, in-output yung hello world. After niyang i-output yung hello world, dahil may ln dito, print ln, ibig sabihin yan, print new line, ano. Okay, magkakaroon tayo ng new line. After nung hello world i-output, okay, kakaroon ng new line yan. Ito, diba, in-output niya hello world, nagkaroon ng new line. Sumunod, in-output niya I am learning Java programming. Okay, yung print ln naman ito, magkakaroon uli ng new line sa ilalim. Kaya kung nakita nyo bakante dito, may new line. Paano naman kung ang ginawa ko, okay, print lang dito. Okay, ginamit natin print. Okay, compile natin. Okay, nakita nyo, hello world, I am learning Java programming. Okay, nasa isang line lang siya kahit dalawa yung system.out niya. Ibig sabihin, wala siyang new line na dinagdag. Okay, yung ln kasi natin, nagkukos siya ng new line. Okay, try uli natin, ano. Ayan, diba? Nagkaroon siya ng new line. Okay, dito sa tutorial natin, yun lang muna, ano, hanggang number 3, print ln and print method. Okay, sa susunod na video natin, okay, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung tinatawag natin na input. Ito kasi output. Okay, nag-output tayo, nag-display lang tayo. Susunod, ipapakita ko sa inyo yung input. Pwede na kayong mag-type. Let's say for example, input ako ng 1, okay, yun yung i-output. Okay, pwede ko mag-type ng text. Okay, sa susunod na tutorial, yun yung ituturo ko sa inyo. Kita-kits na lang tayo sa susunod na tutorials. Please, like, share, and subscribe naman mga ka-tekto, ano. Okay, sige, goodbye.